yun. Di ba? Kapag ganyan, Father, mahal mo siya eh. Di ba? Hindi. Ikaw na. Mamahal ka pala. Kung siya din, tatanungin, Father, mahal mo siya eh. Grabe, ang galing mga sabi, Father. Sabay kilig pa. So, yun yung agad-agad na makita. Pero may mga taong magsasabi, lalo tingin sa nanay o tatay o magulang ninyong dalawa, anong sasabihin ng tatay o nanay mo sa iyo, Mark? Sigurado ka na ba? Sigurado ka na ba kay Leah? Tapos sabay, ano ba nakikita mo sa babae niya? Oh, anong sasabihin mo, Mark? Maganda na siya eh. Saka mabait siya eh. O, di ba? So, may nakikita ka. At yung pagtingin mo na yan, yan ay panglabas lang. At maaaring magbago mo yun pagdating ng panahon. Ngayon, para sa'yo, Mark, Toto Mark, gandang-ganda ka kay Leah. Baka pagdating ng panahon, ay magpo sa'yo. At yun yung ating tinitingnan na yung sinasabi mong pagmamahal. Pwede bang magbago? Sagutin mo na ito para matapos na ako. Pwede bang magbago? Hindi. Hindi pwedeng magbago. Kung yan ang tinitingnan natin, ay medyo alangan mo tayo. Kasi kung ganyan ang pakiramdam mo, baka pagdating ng ilang taon, isa sa uli mo na si Leah. Or si Leah, di ba? At ikaw naman, Leah, baka sasabihin mo, nagkamali na ako eh. Parang mali yung decision ko. Parang. At yung parang na yan, doon nagsisimula, yung mag-iisip. At habang nag-iisip ka, unti-unting magbabago ang iyong pagtingin at pakiramdam. Kaya nga, mahalaga ho yung tinitingnan natin kung panglabas na anyo, yung sinasabi natin external appearance. Pero yung external appearance, it leads to internal. And what's that internal? The heart of the person. And that heart never changes. Why? Because that heart, it designs the heart of God. Puso ng Diyos. Ano ang puso ng Diyos? Pagmamahal. Masaktan ka man, masugatan man yan, mahirapan ka man, ako'y magmahal. At yun ang ginawa ng Diyos sa atin. At napakahalagang ang sinasabing pagmamahal. Pero Mark, Uto, or Leah, dahil ang ating kakayahan ay may limitasyon. Maaring masasagat, maaring mauubos. Bakit? Kasi sabihin ba natin, tao lang ako. Diba? Kapag ganyan na yung sasabihin mo, ipinapakita mo na ang pagiging tao mo ay may limitasyon. Kaya nga, ang Diyos ay pumasok sa ating puso para yung limitasyon na yan ay pwede natin dagdagan. At hindi natin kaya yan. Ang Diyos lang ang magbibigay ito. Si nanay at si tatay nyo may limitasyon din. Ang mga ninong at ninang ninyo, may limitasyon din yan. May kakulangan din yan. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, siya ngayon ang muling magpapatibay at magpapalakas at magpupuno sa inyong puso. Klaro na po yun. Klaro na sa inyong dalawa at kayong dalawa ng desisyon na kayo ay magpakasal. Kaya nga sa sakramento ng
walang sino man ang magtatanggal nito hanggang kamatayan. Kaya ang bilin ko sa inyo, ano man ang mangyari, huwag na huwag ninyong ihiwalay ang Diyos. Pwede ba? Oo, bakit? Sapagkat kung isang tabi ang ihiwalay ninyo, medyo mahihirapan po tayo. Maanangan po tayo. Kasi alam na po natin na may limitasyon tayo. Sige yan, may kakulangan. Ikaw naman, Edward, may kakulangan. Pero kayong dalawa nagtagpo para kung ano man ang kulang ay kukunan ninyo. At yan ay mangyayari kapag ang Diyos ay nasa gitna. Huwag ninyong igilid. Huwag ninyong isang tabi, kundi ang Diyos ang magiging sentro ng inyong buhay. Sapagkat kapag dumating yung pagkakataon na maaaring magtatanong na ang bawat isa, maaaring magbabago na yung pakiramdam. Ang Diyos na nasa gitna siya yung magdadala sa inyo at muli kayong pagtatagpuin at titingnan ang bawat isa. At ito ang ginawa ninyo nung una kayong magtagpo. Tumingin si Mark, tumingin si Leah. Nung magsalubong ang inyong pagtingin, anong kasunod, Mark? Maaring uminit si Mark. Maaring uminit si Leah. Pero anong init ito? Init ng pagmamahal na nagbubukas ng kanilang mga mata at puso upang tagpuin. At ito ang sakramento ng kasal. Huwag na huwag ninyong ihiwalay ang Diyos. Sapagkat siya ang magbibigay sa inyo ng tibay, lakas, at higit sa lahat ng inyong pagmamahal. Kung hindi hiwalay ang Diyos, naging sentro ang Diyos sa inyong buhay, ano gagawin ninyo? Magsimba kayo. Magdasal kayo. At magpasalamat kayo. Tatlong yan. Hindi matandang mayaman, madaling mamatay. Ilan na yun? Magsimba, magdasal, at magpasalamat. Yan ang tunay na mag-asawa na ang Diyos ay naging sentro sa inyong pagsasama. Sana huwag ninyong kalimutan ito. Pangalawa ang pagpuli. Nandyan ang inyong nanay at tatay. Mark, tingnan mo ang nanay at tatay. Leah, tingnan mo ang nanay at tatay mo. Matanda na sila doon. At kayo ay bata pa. Sana makita din ninyo kung ano yung ipinakita nila sa inyo bilang magulang, bilang mag-asawa. Huwag ninyong tignan ang kanilang pagkakabalik. Huwag ninyong tignan ang kanilang pagkukulang. Tignan ninyo kung paano kayo pinalaki. Tignan ninyo kung paano kayo itinaguyod upang kayo mabuhay ng may pagmamahal. Nandiyan na ninyong Ninong at Nina. Ninong at Nina, hindi ngayon lamang kayo'y nagpapakita at nagpapahayag ng inyong suporta para sa mag-asawang ito. Kundi sa araw na ito,
din ay may karapatan at obligasyon na tulungan ang mag-asawa ito. Kapag lumapit sila sa iyo, huwag ninyo silang tanggihan. Maaring lumapit sila sa iyo para mangutang. Depende. Pero maaaring lalapit sila sa iyo dahil may gusto silang sabihin. Pakinggan ninyo. Baka meron silang ikwento. Pakinggan ninyo. At kayo naman mga abay ang nangyari sa Tagalog. Nakalimutan ko na. Kayo naman, ngayon din sa araw na ito, kasama kayo sa kagalakan na damo ni Edward Cardellino. At sa kagalakan ito, magpaalaala din na kayo din ay papasok din sa buhay na ito. At tingnan ninyo at gamitin inspirasyon ano man ang mayroon sa mag-asawa ito. At marami pa kayong makita at madiscover sa sarili ninyong pananaw at prinsipyo. Pero tandaan din ninyo na maaari din silang lumapit sa inyo at magkwento. Pakinggan din ninyo. Dahil ito ang pagpaalaala na tayo lahat ay isa bilang simbahan. At ang sakramento ng kasal na ipinahahayag at tinatanggap ngayon ng mag-asawa ito, naririto tayo na sa ating nakita, ating nasaksihan na ang pag-iisang dibdib ay ang Diyos mismo. At ang Diyos mismo ang magtatali dito. Kaya sa pagpatuloy natin sa ating banal na pagdiriwang, hilingin natin sa Diyos na tayong lahat na naririto, naway ang kagalakan ito ay mananatili sa ating puso at gawin natin inspirasyon sa ating paglalakbay na may